Mulan. Noong unang panahon, naninirahan sa Han China si Fa Zhao. Magiting siyang mandirigma ng hukbo ng imperyo. Mayroon siyang napakagandang anak na nagngangalang Mulan. Paborito ni Mulan ang baluti ng kanyang ama. Gustong-gusto niya itong isuot habang tinitignan ang sarili sa salamin. Oh, Mulan! Anong ginagawa mo, iha? Papa, bakit hindi po ako pwedeng maging mandirigma? Labag sa batas nating makipaglaban sa digmaan ang mga kababaihan. Mahina sila sa labanan. Mas kailangan nilang alagaan ang tahanan. Pero kaya din naman po naming magsanay sa pakikipaglaban. Oo, anak. Pero hindi papayagan ng general na magsama ng babae. Isang araw, napag-alaman ng emperador ng Han China na sasalakayin ng Han ang hukbo nila. Pinamumunuan naman ng malupit na si Shan Yu ang grupo ng mga Han. Gusto nitong kamkamin ang lupa nila. Hindi ganun kalaki ang ating hukbo. Kailangan nating kumuha ng tigi-isang miyembro ng pamilya para makipaglaban. Mas marami, mas malakas! Mabilis na kumalat ang balita. Nagpadala ng kinatawan ang bawat isang pamilya para magsanay sa pamumuno ng general. Meron namang hindi inaasahang pangyayari sa bahay ni Mulan. Kailangan kong umalis. Utos ito ng emperador. Pero hindi pa po kayo magaling. Paano po kayo makikipaglaban? Ayos lang ako. Mas kailangan ako ng mga kababayan natin. Bukas ang alis ko. Hindi! Malubha ang kalagayan ni Papa. Masyadong matarik ang kabundukan. Wala siya sa kondisyon para pumunta sa pagsasanay. Nasa panganib naman ang aming bansa, pero hindi ko pwedeng hayaang umalis si Papa. Matatag ang puso ni Mulan. Alam ko na kung anong gagawin ko. Ako ang magsasanay sa kabundukan. Lalaban ako para sa bayan ko at titiyakin kong babagsak ang mga Han. Patawad po, Papa. Alam ko magagalit ka bukas pag nalaman mo. Pero hindi ko kayang mawala kayo at makitang matalo at mahirapan ng bayan ko. Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakikinig. Kailangan ko pong gawin to bilang isang lalaki. Sana po maintindihan niyo. At matapos noon, naglakbay na ang matapang na si Mulan patungo sa kinaroroonan ng general ng hukbo. Alam niyang hindi pa hihintulutang lumaban ang babae sa digmaan. Pero walang makakapigil sa kanya dahil sa buong pusong pagmamahal niya sa kanyang ama at sa kanyang bayan. Hindi na niya alintana kung siya ngayon ay babae o lalaki dahil isa na siyang mandirigma. Sabi mo ang pangalan mo ay Cheng. Tama ba ako? Sanay ka na bang makipaglaban? Opo, General. Ako nga po si Sheng. Hindi man po ganun kagaling ang kakayahan ko sa pakikipaglaban, katulad ng mga sundalo nyo rito, pero maniwala kayo. Asahan nyo, mabilis po akong matuto, hindi kayo magsisisi. Gusto ko yung determinasyon mo ah. Magsisimula tayo ng pagsasanay bukas. Puno ng determinasyon si Mulan, matapang at malakas. Pinagbuti niya ang kakayahan niya sa paggamit ng espada at mabilis siyang natuto. Kapag nagpapahinga ang lahat, nagsasanay pa rin siya. Mabilis din siyang natanggap sa kanilang hukbo sa pag-aakalang lalaki siya. Minahal si Mulan ng mga kapwa niyang sundalo dahil sa malasakit niya sa bansa nila. Pero may isa pang tagahanga si Mulan sa kanyang pagsasanay. Ito ang kanyang gabay na dragon na si Mushu. Ipinadala si Mushu ng mga ninuno ni Mulan para tulungan siya. Noong umalis si Mulan sa kanilang tirahan, nakita siya ng kanyang ina na umalis. Sa pangamba nito, nagdasal siya sa mga ninuno nila. Nako, mga ninuno, iligtas niyo kami at ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Matapang ang iyong anak. May mabuting kalooban. Pinadala naming gabay ang dragong si Mushu. Babantayan niya si Mulan. At ganoon na lamang ang pagsubaybay ni Mushu kay Mulan. Pero hindi alam ni Mulan na mayroon siyang gabay na dragon. Hindi siya kailanman pinabayaan ni Mushu. Napakagaling nga niya! Dapat nga talaga mapatunayan niya ang galing niya! Gumawa ng peking sulat si Mushu na nag-uutos kay General Li Shan na magmarcha patungong kabundukan. Inatake na ng mga Han ng syudad! Inuutusan tayong magtungo ngayon sa kabundukan at lipulin ang buong grupo nila! Nagmarcha patungo sa kabundukan ng mga kawal pero hindi nila alam na isa itong malaking pagkakamali. Hindi inatake ng mga Han ang syudad.
Nagtatago sila sa kabundukan para abangan ng mga kawal ng imperyo na magkamaling dumaan sa kanila. At inatake nga ng mga Han ang mga kawal ng imperyo. Hindi sapat ang bilang ng mga kawal kumpara sa mga Han. Nagsagupaan ang dalawang panig pero natalo ang mga kawal. Sandali! May naisip ako! Kinuha ni Mulan ang huling kanyon at pinasabog yon sa gitna ng kabundukan. Gumuho ang yelo at natabunan nito ang grupo ng mga Han. Sa wakas, nanalo tayo! Woo! Ang galing! Nanalo tayo! Nag-iwan tayo ngayon! Pero dahil sa ginawa ni Mulan, nasugatan siya ng malubha. Bigla siyang tumumba. Lumapit ang lahat sa kanya. Nang itayo siya ng isang sundalo, nahulog ang suot nito sa ulo at nakitang lumugay ang mahaba at maganda niyang buhok. Hindi ko alam na mahaba pala buhok ni Cheng. Ang helmet ko! Nasaan ang helmet ko? Ching, anong nangyari sa boses mo? Nagalusan ba ang lalamunan mo? Sandali! Hindi ikaw si Cheng! At hindi ka rin lalaki! Isa kang babae! Sino ka? Sabihin mo! Pakiusap! Patawarin niyo ako, General. Huwag niyo sana akong husgahan. Ako si Fa Mulan, anak ni Fa Xiao. May sakit ang ama ko. At ayokong lalo pa siyang mapinsala. Mahal ko ang bansang ito. Pero hindi pwedeng makidigma ang mga babae. Kaya nagpanggap akong lalaki. Para mapahintulutan akong lumaban. Wala akong masamang intensyon. Hindi pa ba mali ang ginawa mo? Nilinlang mo kami! Pero palalagpasin ko na to dahil niligtas mo kami sa mga Han. Hindi ka na pwedeng lumaban. Umuwi ka na ngayon din at huwag ka nang babalik pa. Nasaktan ng husto si Mulan. Pero sinundan pa rin siya ni Mushu. Sa paglalakbay niya sa kabundukan, nakarinig siya ng mga boses. At nang sundan niya ang mga boses na ito, Ano? Ang mga Han! Buhay pa sila! Hindi! Papunta sila ngayon sa syudad! Kailangan kong balaan si General! pinuntahan ni Mulan si Li Shan. General! General! Ikaw? Bakit bumalik ka pa? General! Buhay pa ang mga Han! Papunta na sila ngayon sa syudad! Nanganganib na ngayon ang emperador! Wala na akong rason para pagkatiwalaan ka pa! Umalis ka na! Pero, sandali lang! Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Kailangan kong subukan. Ililigtas ko ang emperador at ang bayan ko. Determinado si Mulan na pigilan ang mga Han na mag-isa. Umangkas na siya sa kabayo at nagmamadaling pumunta sa syudad. Samantala, Bakit parang gusto kong pakinggan si Cheng? Ay hindi, Mulan nga pala. Pero niligtas niya ang aming hukbo. At bilib ako sa kakayahan niya sa paggamit ng espada. Paano kung nagsasabi siya ng totoo na nasa panganib nga ang emperador? Hindi ko pwedeng hayaan yon. Hindi sa pamumuno ko. Dadalhin ko na ngayon sa syudad ang aming hukbo. mag-isang naglakbay si Mulan para iligtas ang kanyang syudad at ang emperador sa mga Han. Agad na ring umalis ang hukbo ng imperyo. Nang makarating si Mulan sa syudad, nakita niyang nakapasok na dito ang ilang grupo ng mga Han. Nako! Ibig sabihin nito, nakapasok na rin si Shan Yu sa palasyo. Kailangan kong sagipin ang emperador. Nagmamadaling tumakbo sa palasyo si Mulan at natagpo ang nasa kamay na ng mga Han ang emperador. Paano to? Ano nang gagawin ko? Teka, may naisip ako. Oh, kayo po pala dakilang Shan Yu. Masaya akong makita kayong buhay. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Wala pang nakakatalo sa akin magandang binibini? Yun nga po ang sabi ko sa kanya. Pero tinawanan lang niya ako at ang sabi niya, wala kang sinabi kumpara sa kanya. At isa pa, Teka nga, sino ba siya? si Cheng. Cheng? Sinong Cheng? Isang mandirigma mula sa hukbo ng imperyo ang naglibing sa inyo ng buhay sa yelo sa kapuntukan. Natatandaan niyo pa ba? Oo, ang lalaking yun! Oo, siya nga. Sabi niya, kahit na nabuhay ka pa ngayon, hindi ka niya uurungan at tatalunin ka niya sa mga kamay niya. Pero hindi naman niya alam na buhay ka pa. Nandun siya sa bubong. Bakit hindi mo siya sundan doon at unahan mo na siya? Maganda yan! Mga kasama, bantayan ninyo ang emperador. Tignan natin kung hanggang saan kakayanin ng Chen na yon. Sinundan ni Shan Yu si Mulan sa bubungan. Tinulak siya ni Mulan ng malakas sa likod nito at inilabas ang kanyang tinatagong espada. Ano? Nasaan ang Cheng na yon? At bakit may hawak ang espada? Si Cheng,
Ang tumalo sa'yo at sa mga kasamahan mo sa kabundukan ay nasa harapan mo na, Shan Yu. Ang lakas ng loob mong lumusob sa syudad na to. Tatapusin na kita ngayon din. Babaeng mandirig mo! Bakit? Tatakot ka ba sa isang babae? Huwag ka mag-alala. Hindi ko to gagawing madali para sa'yo. Ang lakas ng loob mo! At natalo nga ni Mulan si Shan Yu. Nagmamadaling bumaba si Mulan para iligtas ang emperador. Pero nabigla siya sa nakita niya. General Li Shan! Nailigtas na ni General Li Shan at ng kanyang hukbo ang kanilang emperador. Nabalitaan ng lahat ng taga roon na wala na si Shan Yu. Inaresto na at kinulong ang mga Han. Nagbunyi at nagsaya ang mga tao sa kanilang pagkapanalo laban sa mga dayuhan. Nagdiwang ang buong Han China para sa kanilang magiting na sundalo, si Fa Mulan. Ibinigay sa kanya ang kalasag ng katapangan ng hukbo ng imperyo. Buong puso niya itong tinanggap. Nagpasalamat siya sa emperador at umuwi sa kanyang pamilya. Mulan, anak! Masaya kami at nakabalik ka ng ligtas! Pinag-alala mo kami! Patawad po, Papa. Hindi, anak. Ipinagmamalaki ka namin ng husto. Ipinagmamalaki din kita! Ano? Sino ka? Ako ang dragong tagapagbantay. Ginagabayan ko ang mga taong kayang ipagmalaki ang kanilang sarili. Nagpakita ka ng katapangan, pagmamahal sa iyong ama at sa iyong bayan. Isa kang tunay na matirigma. Pinatunayan mo sa sarili mong kaya din ang kababaihan kung gagawin nila ng buong puso. Oo, at ipinagmamalaki kong anak kita.